Nang, totoo po ba na may ginto sa dulo ng baghari? Ano ka mo? Hinto. Bakit mo ba ako pinagbabawalang magsalita, bata ka ha? Hindi porket bingi ako ay maaari mo na akong sigawan. Kutusan kita dyan ay napala mo. Ay naku po. Nang, ano po bang sinasabi nyo? Hindi ko ho kayo sinisigawan. Hindi ko rin po kayo pinapahinto sa pagsasalita. Ika ko ho, ginto, hindi hinto. At tinatanong ko lang po kung totoo po ba yung ginto sa dulo ng baghari. Ah, ginto. Ginto pala, apo. Ay linawin mo kasi para magkakaintindihan tayo. Teka, nasaan? Nasaan ang ginto nang maibenta natin? Napakamot na lamang sa sariling tuktok si Tikboy dahil sa mahinang tenga ng kanyang nanang Iska. Paano yung matanda na ito sa edad na 80 kaya mahina na talaga ang pandinig? Ay nako, wala pa ho akong hawak na ginto. Tinatanong ko nga ho kayo kung totoong may ginto sa dulo ng baghari at kukunin ko para naman ho guminhawa ang buhay natin at hindi na tayo naghihirap. Ulit muli ng batang si Tikboy sa kanyang nanang na nakukulitan. Bueno, apo. Ito ay sikretong malupit lang natin ha na maglola. Alam mo ba, totoo daw ang ginto sa dulo ng baghari. Wow, talaga po nanang? Nako, oo apo. Dahil may kaibigan akong minsan nang nakarating sa dulo nun. Namilog ang mga mata ni Tikboy dahil sa katuwaan sa narinig at mas naging interesado. Ako po nanang, gustong gusto ko rin pong marating ang dulo ng baghari. Pero paano ko naman pong mararating yun kay bilis-bilis maglaho ng magandang kulay nun sa kalangitan. Para kasing imposible. Ala naman po akong superpowers. Bagay na malakas lamang na tinawanan ni Nanang Iska. Kinulo din nito ang buhok ni Tikboy dahil sa napakatayog nitong pangarap. Alam mo apo, mahiwaga ang mundo. May mga pangyayaring hindi mo sukat akalaing magaganap sa iyo basta't nakaukit na sa palad mo. Makahulog ang paliwanag ni Nanang Iska kay Tikboy. Bago muling nagikabang matanda at nakatulog sa tumba-tumba nitong upuan. Nahulog naman sa matinding pagmumuni-muni si Tikboy sa sinabi ng kanyang Nanang Iska. Pero maya-maya lamang ay napapitlag ito nang biglaang may sumigaw at nagwawala sa munti nilang kusina. Tikboy! Tikboy! Pumarinig kang ang bata ka. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyo na ayaw kong darating sa pesting bahay na ito na walang laman ng kaldero? Ano ngayon ang kakainin ko nito? Si Mang Kulas yon. Ang tatay niyang tumok na naman sa kalasingan at nag-uumpisa na namang magwala at magbasag ng kanilang kagamitan dahil sa walang naabotang pagkain sa maliit nilang kusina. Tay, saan naman po ako kukuha ng pansaing? Wala naman po kayong iniwang pambili ng bigas sa akin. Abay, problema ko ba yon? Di sinsanay na malimos ka sa mga kapitbahay para may lalamunin tayo. Palibhasa ay utak kamote ka. Kaya walang silbi. Teka nga muna. Abay, tinamahan ka ng magaling at marunong ka na palang sumagot-sagot sa akin. Agad namang namuo ang luha sa mata ni Tikboy dahil sa sinabi ng kanyang ama. Palagi na lamang kasing ganoon ang takbo ng kanilang buhay. Palagi na lamang umuuwing lasing ang kanyang ama. At siya pa ang kailangan dumiskarte ng ibang sasaing nila dahil mahina na rin naman ang Nanang Iska niya para magtrabaho pa. Mabuti na lamang talaga't may mga mababait silang kapitbahay na patuloy na naaawa sa kanilang kalagayang maglola. Oy, tigil-tigilan mo nga ako sa kadramahan mo, Tikboy. Ay, ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Hala, kilos na at baka tamaan ka pa sa akin. Banta pa nito sa katangkang huhubarin ng suot nitong sinturon para ipamalo sa kanya. Ngunit, kaingay-ingay mong damuho ka. Alam mong natutulog ang tao, istorbo ka. Kung ayaw mong magpatulog ay magpatulog ka. Sabay pukpok ni Nanang Iska ng takip ng arinola sa ulo ng lasinggerong si Mang Kulas, dahilan para tuluyan na yung makatulog. Ay salamat, at nakatulog na rin sa wakas ang maingay na impakto. Apo, ayos ka lang ba ha?
Noknokan talaga ng katamaran at kakapalan ng mukha yung batugan mong ama. Ewan ko ba kung bakit pa yan ang naging ama mo. Sa dami-dami ng nanliligaw noon sa anak kong si Rosie, ay diyan pa siya bumagsak. Pagka malas-malas nga naman talaga Paglilita niya ng matanda at saka walang pakundangang binuhusan ng mapanghing ihi nito, si Mangkulas buhat sa bitbit nitong arinola na itatapon sana nito sa labas. Dahilan para mapabulangit si Tikboy ng malakas na tawa. Ang nanang Iska na lamang talaga niya ang nag-iisa niyang kakampi sa buhay dahil wala na siyang nakagisnang ina. Nawala sa misteryosong dahilan. Hanggang nabubuhay ako, apo, ay hinding-hindi ka makakanti ng kung sino-sino, lalo na yung batugan mong ama na singkapal ng kalyo ko sa paa ang pagmumuka. Napahagigik na lamang muli ng impit na tawa si Tikboy at nanungaw sa nakabukas nilang bintana habang minamasdan ng atik-atik na buhos ng ulan sa labas. Pagkatapos ay namilog ang mga mata nang muling masilayan ng paglitaw ng magandang kulay ng baghari sa kalangitan. Pangarap talaga niyang marating ang baghari dahil napakaganda nun sa kanyang paningin at parang punong-puno iyon ng hiwaga. May kulay pula, asul, berde, dilaw, ube at marami pang iba. Napakaganda talaga nun kung titignan sa malayo at parang punong-puno ng kababalaghan. Siyang-siya talaga si Tikboy sa napapanood niya hanggang sa unti-unti nang naglalaho ang magandang kulay noon sa kalangitan. Habang unti-unti rin siyang hinihigit ng antok habang nakapanungaw pa rin sa pasimano na nakabukas nilang bintana. At makalipas lamang ang ilang segundo'y tuluyan ng nakatulog. Tikboy, anak, tulungan mo ko. Tulungan mo si nanay. Nandito ako, anak. Dito sa madilim na paraiso. Tikboy, anak ko. Tulungan mo si nanay. Nandito ako sa madilim na paraiso. Paulit-ulit na tawag ng nagmamakaawang tinig sa panaginip ni Tikboy. Tikboy, apo, gising. Nananaginip ka. Yugyug naman ni Nanang Iska sa kanyang balikat. Umiiyak naman na nagising si Tikboy na tinatawag pa rin ang pangalan ng babae. Kahit pa nga hindi niya namulatan simula pagsilang ang itsura ng kanyang ina, ay ramdam ng puso niya na iyon ang babaeng humihingi ng tulong sa kanyang panaginip. Natitiyak niyang iyon ang nawawala niyang ina. Napakaganda pala nito, na tila ba isang diyosa pero mukhang nasa panganib ang kanyang buhay. Nanang, ang inay, napanaginipan ko po ang inay. Kailangan niya po ng tulong natin. Buhay po siya, Nanang. Hikbi ni Tikboy. Pinahid naman ni Nanang Iska ang naglandas na luha sa magkabilang pisngi ng apo at nayapos ito sa labis na awa. Ramdam na ramdam ng matanda ang matinding pangungulila ng apong si Tikboy sa nawalay nitong ina. Bumalik din sa alaala ni Nanang Iska ang huling gabi kung paanong nawala ang anak nitong si Rosie noon matapos sunduin ng libo-libong mga alitaptap habang lumulutang sa hangin. Matapos nitong ipanganak si Tikboy noon, si Rosie na alam ng lahat na hindi niya tunay na anak dahil siya ay matandang dalaga. Kinupkup lamang niya ang babae matapos makilala noon sa loob ng kakahuyan dahil walang matuluyan. Dahil naman sa kabaitang ipinakita nito sa kanya ay tinuring niya itong kadugo. Batid ni Nanang Iska na hindi talaga pangkaraniwan ang misteryo ng pagkawala ng kanyang itinuturing na anak. Alam niyang may huwagang nababalot sa paglalaho nito dahil kitang-kita iyon ang kanyang mga mata bago naglaho. Kumonsulta na rin siya noon sa iba't ibang magagaling na albularyo at iisa lahat ng sinasabi nila na si Rosie daw ay kinuha ng isang mabagsik na nilalang sa kabilang dimensyon. Ngunit mas nagulat siya dahil sinabi rin ng mga ito na si Rosie daw ay hindi rin tao. Wala ring magaling na albularyo ang nakatulong sa kanya para mahanap at maibalik ang anak-anakan. Ni hindi rin naman siya albularya para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Wala rin naman siyang masyadong alam sa mga hiwaga at kababalagan, liban na lamang sa isang kaibigan na palagi niyang binibisita tuwing kabilugan ng buwan, si Astra,
Nakilala niya ang nilalang nang minsang manguha siya ng panggatong sa kalapit nilang kagubatan matapos ang malakas na bagyo. Nakita niya ang nilalang na nakahandusay sa gubat dahil nabagsakan nito ng nabuwal na malaking puno sa katawan. Tinulungan niya ang kakaibang nilalang at nilapitan ng paunang Lunas hanggang sa tuluyan yung gumaling. Iyon na ang simula ng matalik nilang pagkakaibigan. Halika kaibigan, maliwanag ang sikat ng buwan sa labas. Mamasyal tayo sa buong kagubatan. Isang gabing pagbisita muli kay Nanang Iska ng mahiwagang kaibigang si Astra. Ngunit nakangiting tumanggi si Nanang Iska. Nako, palabiro ka talaga Astra. Alam mo namang matanda na ako, ni hindi ko na nga kayang sumampa sa likod mo dahil inatake na ng rayuma ang mga tuhod at gulugod ko. Napasimangot naman si Astra sa pagtanggi ng matanda. Andon itong nakasilip sa nakabukas nilang bintana habang kausap si Nanang Iska. Sa tangkad ng nilalang ay hanggang baywang lamang nito ang kanilang pasimano. Pagdaki napatingin na lamang ito sa nahihimbing na si Tikboy. Napakaamo talaga ng mukha ng bata at napaka-inosente. Malaki na siya kaibigan at mukhang mabait na bata. Napangiti naman si Nanang Iska sa sinabi ni Astra dahil totoo iyon. Napakabait at napaka-responsableng bata ng kanyang apong si Tikboy. Pero makaraan lamang ilang sandali, ang maganda nitong ngiti ay napalitan ng lungkot habang hinahaplos-haplos ang buhok ng apo. Matanda na ako Astra at anumang sandali ay babawiin na ng may kapal ang hiram kong buhay. Maaari bang humiling kaibigan? Maaari mo bang bantayan ang apo kong si Tikboy para sa akin pag wala na ako? Agad namang sumungaw ang kalungkutan sa mukha ng magandang nilalang dahil sa sinabi ni Nanang Iska dahil parang namamaalam na ito. Pero nang pisilin ng matanda ang kamay niya ay maaliwalas ng ngumiti. Pakiusap, Astra. Kahit hindi mo naman sabihin yun, gagawin ko pa rin yung kaibigan. Kailan ba kita natiis? Huwag kang mangamba. Gaya mo'y ituturing ko rin siyang kaibigan. Isang bago at munting kaibigan. Umaliwalas ang mukha ni Nanang Iska sa sinagot ng kanyang kaibigang nilalang. Malapad ang pagkakangiti sa mukha nito at parang nawalan ng alalahanin. Salamat Astra. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Aasahan ko yan Tumango naman ang misteryosang nilalang sa simpleng kahilingan ni Nanang Iska, bagamat may lambog pa rin ng lungkot ang maganda nitong buka. Pagkatapos ay muli na yung nagtatakbo patungo sa masukal na kagubatan habang inihahatid ng tanaw ni Nanang Iska. Nakangiti namang nakatulog ang matanda ng gabing yon. Payapa ang loob niya matapos maihabili ng mahal na apo, ngunit kinabukasan ay hindi na ito nagising pa. Gaya ng sinabi nito kagabi, ay binawi na ng may kapal ang kanyang buhay. Grabing pag-iiyak naman ang ginawa ni Tikboy nang magis nang wala ng buhay ang mahal niyang nanang sa kanyang tabi. Pilit niya itong ginigising pero sadyang iniwanan na siya nito. Ngayong nawala na si Nanang Iska, ay nawalan na rin siya ng kaisa-isang karamay at kakampi. Pinagtulong-tulungan naman ng mga mababait nilang kapitbahay ang pagpapalibing sa mabait na matanda. Paano naaawa sila kay Tikboy? Wala namang pakialam mga manitong si Mangkulas at palagi pang inuuna ang alak. Lasing kung umuwi at naghahamon pa ng away. Pagkatapos mailibing ng matanda, tulad ng inaasahan ay mas lalo pa nga naging impyerno ang buhay ng bata sa piling ng sariling ama. Madalas na itong napagbubuhatan ng kamay ng lalaki at minumura-mura pa. Dahil sa iyo kung bakit nawala si Rosie ko. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ko. Sana'y hindi ka nalang isinilang sa mundo. Hating gabi na umaalingaw pa rin ang galit na boses ng lalaki dahil napagdiskitahan na namang pagbuhatan ng kamay ang patpatin at amusin nitong anak. Aray ko po tay, tama na po tay, masakit na po. Pero patuloy pa rin si Mangkulas sa pambubugbog sa kaawa-awang si Tikboy. Bigyan na rin ito sa pagmamakaawa ng anak. Luhaan ng bata at tulo na ang sipon sa matinding palong tinamo
dahilan para magtatakbo na ito patungo sa loob ng kalapit nilang kagubatan para takasan ng malupit na ama. Bumalik kang buwisit ka rito. Hindi pa ako tapos sa iyong bata ka. Sa oras na maabutan kita'y lulumpuhin na talaga kita. Dinig ni Tikboy ang patuloy na pagmumura ng kanyang ama habang patuloy siyang tumatakas palayo. Sobra na talaga ang pagmamalupit nito sa kanya para bang hindi na siya nito anak kung saktan. Hindi na rin alintana ni Tikboy ang dilim ng kakahuyan dahil masigit siyang natatakot sa malupit niyang ama. Tiyak na pagbubuhatan nga siya nito at mas maigpit pa sa bugbog ang matitikman. Hanggang sa mapagod siya kakatakbo at nadapa siya sa nakausling ugat ng puno. Mas lalo lamang tuloy siyang napaiyak dahil sa naramdamang hapdi sa magkabilang tuhod. Nagdurugo iyon dahil nasugatan, ngunit masigit ang hapdi at awa na nararamdaman niya sa sarili. Napasubsob na lamang tuloy siya sa kanyang patpating mga braso at patuloy pa rin ang nagngungoy-ngoy habang nakasalampak sa mahamog na damuhan. Hindi rin niya alintana ang iba't ibang mapanglaw na huni at tunog sa madilim na kapaligiran. Kay sama ng loob niya sa amang si Mangkulas, kulang na lamang ay mapaslang na siya nito sa grabing pananakit sa kanya. Kwento ni Nanang Iska ay hindi naman daw dating ganoon ang ugali ng ama. Sa katunayan ay mabait yun at responsable. Nagsimula lamang daw itong magbago ng ugali nang mawala ang kanyang ina at siya nga ang sinisisi. Pero kahit na ganoon ay mahal na mahal pa rin niya ang ama. Umaasa siyang balang araw ay muling babalik ang dating mabait na ugali nito. Sinabi naman ni Nanang Iska ay hindi naman daw bingi si Papa Jesus sa hinihiling ng tulad niyang mga bata. Psst! Psst! Bata, bakit ka umiiyak? Sut-sut sa kanya ng mahiwagang boses na pakiwari niya ay nagmumula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Napatunghay naman si Tikboy dahil sa boses na narinig. Sino yan? Magpakita ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Namumot lang tanong ni Tikboy dahil naalala niyang nasa loob nga pala siya ng masukal na kagubatan. Anumang sandali ay may posibilidad na atakihin siya ng mabangis na nilalang. Huwag kang matakot, bata. Isa akong kaibigan. Handa kitang damayan. Tinatatag na lamang ni Tikboy ang loob at matapang na humakbang patungo sa mas madilim na bahagi ng gubat na yon. Dahil sigurado siyang doon nga nagmumula ang boses. Bulaga! Gulat ka no? Panggugulat sa kanya ng isang batang babae na sa tansya ni Tikboy ay kaedad lamang niya. Pambihira, wag mo naman akong ginugulat. Gusto mo ba akong matigbak, ha? Ito naman, parang pinapasaya ka lang eh. Tigbak agad. Kanina pa kaya kita nakikitang umiiyak. Ako nga pala si Astra. Tatawa-tawang pagpapakilala sa kanya ng bata. Tikboy. Tikboy ang pangalan ko. Saka hindi kaya ako umiiyak. Napuwing lang ako. Ako iiyak? Hindi ah. Huwag ka nang magsinungaling, Tikboy. Kitang-kita ko kaya. Ayan oh, mugto pa nga ang mga mata mo. Turo nito sa kanyang mga mata, dahilan para hindi na siya makatanggi pa. Oo na, aamin na nga ako. Umiiyak nga ako talaga. Pero hindi ako dubaga. Teka nga pala, ano nga palang ginagawa ng batang katulad mo sa loob ng kagubatang ito? 10 oras na ng gabi. Babae ka pa naman. Delikado na para sa iyong gumala sa kasukalan. Ngunit nginisiyan lamang siya ng bata. Kung mag-alala ka naman wagas. Parehas lang naman tayong bata. Saka, ito kaya ang paborito kong palaruan. Dito ako nagtatambay tuwing maganda ang sikat ng buwan sa kalangitan. Ikaw, ano rin ang ginagawa mo sa kasukalan? Hindi ka ba hinahanap ng magulang mo? Tanong na biglang nagpalungkot kay Tikboy. Kasi sinasaktan ako ng aking ama kahit wala naman akong ginagawang kasalanan eh. Kaya ayun, tinakbuhan ko na lamang siya kanina. Sakit kasi dito eh. At itinuro niya ang sariling dibdib, sabay tungo na waring nahiya, pero hindi na napigilang muling tumulo ang butil ng luha. Namuo naman ang kamao ni Astra sa narinig na sinagot ng bata. Sinasaktan na pala si Tikboy ng salbaying ama nito
mula nang mamaya pa ang kaibigan niyang si Nanang Iska. Awang-awa tuloy siya kay Tikboy dahil yumuyog-yug na naman ang balikat nito sa matinding pag-iyak. Pinili niyang magbalat kayo na kagaya nitong bata para malapitan ito at maging kaibigan. Ganoon na rin para hindi siya nito katakutan. Pwes, humanda ang salbahe nitong ama dahil hindi siya papayag na apihin nito ang munti niyang kaibigang ipinagkatiwala sa kanya ng namayapa nitong lola. Huwag ka nang malungkot kaibigan, tingnan mo, sa bawat patak ng luha mo may nabubuhay na magandang halaman. At pinitas nito ang magandang bulaklak na misteryosong tumubo sa lupa kung saan pumapatak ang luha ni Tikboy na inilagay yon sa kanyang palad. Napahid naman ni Tikboy ang luha sa labis na pagtataka kung paanong tumubo at namulaklak ang halaman na yon sa ganoong kabilis na sandali. Bagamat napalis na kagandahan ng bulaklak na yon ang kanyang sama ng loob. Wow, paanong? Psst, huwag ka nang magtanong pa kaibigan. Halika na, maglaro na lang tayo ng habulan. Taya. Sa halip ay akit ni Astra kay Tikboy at nauna nang tumakbo ng matulin para magpahabol. Buong magdamag nga silang naglalarong dalawa sa ilalim ng magandang sinag ng buwan. Umaalingaw-ngaw tuloy sa kagubatan ng malalakas at malulutong nilang mga tawanan. Daglingang nalimutan ni Tikboy ang kalungkutan at sama ng loob sa ama dahil sa presensya ng bago nitong kaibigan. Nagpakasawa rin silang maglaro ng gabing yon ng habulan at tagu-taguan hanggang sa mapagod at sabay na humilata sa damuhan habang minamasdan ang kumukuti-kutitap na mga tala sa kalangitan. Salamat Astra ha, masaya ako na nakilala kita, kahit papaano'y sumaya ako. Ganon din ako Tikboy. Simula nang ituring mo kong matalik mong kaibigan. Bagay na muling nagpangiti kay Tikboy dahilan para lumitaw ang dalawa niyang malalim na biloy sa pisngi. Pakiramdam din niya nagkaroon siyang muli ng bagong kakampi. Bago rin sila maghiwalay ng gabing yon ay binigyan pa siya ni Astra ng isang kumikislap na hiyas. Kulay pula yon pero kakaibang kinang at liwanag. Tawagin mo na lamang ang pangalan ko sa batong yan kaibigan at darating ako para sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Bili nito sa kanya bago yun muling nagtatakbo sa loob ng kakahuyan. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Tikboy na nakangiti habang kumakaway. Napabuntong hininga na lamang siya nang tuluyan itong mawala sa kanyang paningin dahil biglaan na naman siyang nakarama ng lungkot at pag-iisa. Ngunit nanatili siya sa kinapupwestuhan. Paano'y nagdadalawang isip siya kung uuwi pa ba sa kanilang dampa dahil sa malupit niyang ama. Iniisip pa rin niya ang galit nito matapos takbuhan kanina. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulugan na pala niya ang pag-iisip dahil siguro sa matinding antok at pagod. Hanggang sa unti-unti nang sumilay muli sa silangan ng kulay kahel na sikat ng araw. Nagulantang na lamang siya nang marinig ang galit na boses ni Mang Kulas sa kanyang tabi. At dito ka pala nagtatagong bata ka. Hala, uwi, bago pa kitang mapalong muli. Bulyaw agad sa kanya ng ama, umagang umaga. Hindi rin niya ramdam na nag-aalala ito sa kanya, kaya napahigbi na lamang siya. Hindi na rin niya naiwasang maglabas ng kinikimkim na sama ng loob. Tay, bakit po ang lupit-lupit mo sa akin? Lahat naman po ng ginagawa ko para hindi ka magalit sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama. Hindi ko naman po ginusto na mawala si inay. Pero tay, kahit sinasaktan mo ko, mahal na mahal pa rin po kita. Ikaw na lang po ang tangi kong kasama dahil iniwan na po tayo ni Nanang at ni inay. Saglit namang natahimik si Kulas. Wari ba'y kahit papaano tinablan ito sa sinasabi at pagtatampo ng anak. Hoy, tigil-tigilan mo nga ako sa kadramahan mo, Tikboy. Hala, uwi na ng bahay at magsaing ka na dahil kaninang-kanina pa umuungo lang sikmura ako sa gutom. Dami mo pang satsat. Padaskol nitong sita sa kanya, ngunit natigilan ang mapansin ang batong pasimple niyang ikinubli sa bulsa ng kanyang salawal. Ano yan? Akin na yan. Ano yung kinubli mo dyan sa bulsa mo? Naku, wala po tayo, wala po ito. Anong wala ay kitang-kita ko? Huwag mo nga akong gawing tanga, Tikboy. Hindi pa ako bulag. Akin na yan, o baka gusto mo pang tamaan.
Sa pilitan nga nitong kinuha sa kanya ang bato, napaiyak na lamang si Tikboy matapos mapasa kamay iyon ni Mang Kulas. Namilog naman ang mata ng lalaki nang makita kung ano yon, dahil hula nito, hindi iyon pangkaraniwang bato lamang at malamang ay may malaking presyo kung ipagbibili sa merkado. Magtapat ka nga sa akin, Tikboy. Saan galing ang hiyas na ito? Ngunit umiling lamang si Tikboy at tangkang tatalikuran na sana ang ama matapos niyang habluting muli sa kamay nito ang hiyas, dahilan para makatikim siya ng masakit na pingot. Pag tinatanong ka, sumasagot ka ha? Huwag na huwag mo kong tatalikuran. Huwag kang bastos. Aray putay. Aray ko po. Mas malala pa dyan na matitikman mong bata ka pag hindi mo sinabi sa akin kung saan ang galing ang hiyas na yan. Kaya wala nang nagawa si Tikboy kundi ang magtapat. Sa batang naging kaibigan ko po kagabi, tay. Bata lang ang nagbigay sa iyo ng hiyas na yan? Dudang tanong ni Mang Kulas. Opo, tay, maniwala po kayo. Sabi pa nga niya, tawagin ko lang daw ang pangalan niya sa batong ito at darating siya para sa akin. Dagdag pa ni Tikboy at muling itatago na sana sa bulsa ang hiyas nang muling agawin iyon ng ama sa kanya at mabilis na nitong ibinulsa kaya wala na siyang nagawa. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Mang Kulas habang nilalakbay nila ang pabalik sa kanilang dampa. At sino naman kayang bata sa kanilang baryo ang magbibigay ng ganoong kahalagang hiyas? Pare-pareho namang duka ang mga pamilyang naninirahan doon. Isang gabi naman ay muling umuwing lasing si Mang Kulas. Pasuray-suray ito sa daan at halos matalapid na sa paglalakad. Ito na ang hinihintay na pagkakataon ni Astra para iganti ang kawawang si Tikboy. Kumakanta-kanta pa ang lalaki habang hawak-hawak ang basyo ng alak. Gumuhit naman ang nakakalokong ngisi sa labi ng magandang nilalang. Hanggang sasapitin ng lasing na lalaki ang daan kung saan karugtong ng kalapit nilang kagubatan. Tamang-tama dahil nagtataasan pa ang mga puno sa gawing yon. Hanggang sa napamura ang lalaki nang mapansin na kaninang-kanina pa ito pabalik-balik sa lugar na yon. Katunayan ay paikot-ikot lamang ito sa mga ilang puno naroon. Hapong-hapo na itong napopo sa ugat ng puno habang matabil na tumatalak. Di naman mapigilang mapahagik-gik ni Astra sa pagkaaliw sa lasing na lalaki, lalo na nang makita niya itong humihingal na sa matinding pagod at naglabas na ng istik ng sigarilyo para siguro pakalmahin ang sarili. Ilang beses din niyang hinipan ang apoy ng gamit nitong lighter para patayin ang dingas upang mas lalo pa itong asarin at paglaruan. Ay, buwisit kang impakto ka. Kung sino ka mang hinayupa ka, nagkamali ka ng iniligaw. Anong akala mo? Hindi ko alam na pinaglalaroan mo ko. Kahit lasing ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Tumaas naman ang magkabilang kilay ni Astra sa narinig na pagmumura ng lasinggerong si Mang Kulas. Di yata't alam pala ng lalaki na may naglalaro ditong nilalang. Kala mo may isahan mo ko. Teka lang, maghihintay ka. At mabilis na binaligtad ng lalaki ang lahat ng kasuotan nito, ultimo ang suot na tsinelas. Kala mo pwes nagkakamali kang damuho ka. Kayang-kaya ko pa rin makauwi sa bahay namin. Magpakita kang buwisit ka at sasamain ka sa akin. Bulol pa nitong dagdag. Pagdakay mabilis itong nangalap ng mga tuyong sanga at mga dahon at agad na pinarikitan ng apoy. Mabilis naman yung lumaki at lumagablab. Walang hinayang din itong isinugba doon. Ang suot nitong tsinelas dahilan para umabong ang makapal na usok sa kapaligiran na hinaluan ng amoy gomang halimuyak ng hangin. Napatakbo naman sa malayo si Astra dahil sa mabahong usok. Nakakahilo iyon at tunay na masakit sa ilong. Nakakapangati pa rin sa balat. Nagtatarag siya sa pagkainis sa labis na asar. May alam pala ang lasinggerong si Mang Kulas para patalsikin ang nilalang na kagaya niya. Samantalang si Mang Kulas naman ay sisipol-sipol na tagumpay nang nakauwi sa dampa ng mga ito. Lamang ay inis nitong napagbuntunan ng galit si Tikboy nang makita na wala na namang pagkain. Peste, wala na namang pagkain. Sinasabi ko nang ayaw kong umuwi ng pamamahay na ito
nang walang laman ng kaldero. Umalis ka nga sa harapan ko at baka hindi kita matantya. Samain kang lalo sa akin. Tabing nito kay Tikboy. Pagkatapos ay pinaghagisan pa sa labas ng dampa ang kaldero at mga pinggan. Kumalansing tuloy sa katahimikan ng gabi ang tunog ng mga nababasag na kagamitan. Umiiyak naman si Tikboy na kumaripas ng takbo paalis ng kanilang dampa sa takot na namang tamaang muli ng sinturo ng ama. Muli din itong tinungo ang loob ng kagubatan at doon muling umiyak at nagngungoy-ngoy. Napapuntong hininga naman ng malalim si Astra habang tahimik na pinagmamasdan ang pangyayari. Awang-awa siya kay Tikboy kaya muli siyang nagbalat kayo para aliwin ito. Tahan na kaibigan, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo, darating ang araw na hindi ka na makakatikim ng pagmamaltrato sa iyong ama. Pinahid naman ni Tikboy ang luha at binigyan ng magandang ngiti si Astra. Nang magdamag na yun ay muli silang naglarong magkaibigan sa sikat ng maliwanag na buwan. Lingid sa kanilang kaalaman na kanina pa pala may pares ng mga matang sumusubaybay sa kanilang masayang paglalaro. Walang iba kundi iyon si Mang Kulas. Labis nitong ipinagtataka kung sino ang hindi nakikitang kalaro ng anak dahil humahagik-gik na mag-isa at may kinakausap pero hindi naman niya nakikita. Sinundan niya doon ang bata sa pag-asang makita at makilala ang sinasabi nitong kaibigan na nagbigay daw dito ng hiyas at mukhang hindi siya nabigo. Labis lamang ang pagkamangha niya dahil ang sinasabi pala nitong kaibigan ay hindi yata tao. Malakas ang kutob niyang baka nakukursanadahan si Tikboy ng isang engkanto dahil sa may uwagang pangyayari ay nawala tuloy ang kalasingan niya. Sabihin niyo Kagaspar, anong nakikita niyo sa tawas? Kinabukasan ay konsulta kaagad ni Mang Kulas sa kilalang albularyo sa kanilang baryo. Anak ng Tokwa, Kulas. Kinakaibigan ng anak mo ang isang uri ng makapangyarihang engkanto. Hampas pa ng albularyo sa ibabaw ng lamesa habang sinisipat ang forma ng natunaw na tawas sa ilaw ng nakasinding kandila. Habang nakasubo pa ng pabaligtad ang hitit nitong tabako sa bungang at may putput pang panyo sa ulo. At anong uri ng engkanto, Kagaspar? Base sa nakikita ko, isang anggitay, Kulas. Kumunot naman ang noo ni Mang Kulas at lalong sumeryoso dahil ngayon lamang niya narinig ang ganoong uri ng engkanto. Ano ho bang anggitay? Ang anggitay ay isang uri ng engkanto na nagbuwat sa kabilang dimensyon. Kalahating kabayo at kalahating tao at maladiwata naman ang mga wangis. Pero malaki ang kaibahan nila sa tikbalang dahil ang tikbalang ay nakatayo. Nakakatayo sila gamit ang dalawang paa tulad ng mga tao at may mukhang kabayo. Samantalang ang mga anggitay ay tumatayo naman gamit ang apat niyang paa ng kabayo at may wangis ng tao. Malalaki rin silang nilalang at matatangkad. Singbilis din ang hangin ng kanilang pagkilos at pagtakbo at higit sa lahat, marami silang natatagong ginto at hiyas dahil libangan nilang mangolekta ng iba't ibang kayamanan sa kanilang dimensyon. Sa huling sinabi ng albularyo, doon naging interesado si Mang Kulas. Agad ring rumihistro sa labi niya ang kakaibang ngisi. Kaya yaman ba ka mo, Kagaspar? Paninigurado nito sa narinig. Oo, Kulas. Ngunit ngayon pa lamang ay pinapalalahanan na kita. Mababait ang mga anggitay, ngunit huwag na huwag mo silang hahamunin dahil kayang-kaya niyang kunin sa iyo ang anak mo at dalhin sa kanilang dimensyon at pati na rin ikaw mismo. Napabugan na lamang ng sigarilyo si Mang Kulas dahil sa sinabi ng albularyo at nagkibit balikat na lamang. Sabihin mo, Kagaspar, paano mapapaamo ang isang anggitay? Dudang tingin naman ang isinukli ng albularyo kay Mang Kulas. Natutunugan din itong may masamang binabalak ang pasaway na lalaki. Kung alam ko man ay hindi ko na kailangang ituro sa iyo, Kulas. Baka manganib lang ang buhay ninyong mag-ama at ako pa ang sisihin mo. Ngunit agad nagtangis ang bagang ng lalaki at walang pasabing kinuwelyuhan ng matandang albularyo. Dahilan para mapilitan ng sabihin dito ni Kagaspar ang natatanging paraan para mapasunod at mapaamo ang ganoong uri ng nilalang. Kunin mo ang natatanging hibla ng gintong buhok ng anggitay at paniguradong paglilingkuran ka niya
at susunod siya sa lahat ng iyong pag-uutos. Ngumisi naman si Mang Kulas matapos makuha ang sagot at walang paalam nitong iniwan ng albularyo. Napailing na lamang tuloy ang matanda sa nakikitang katusuhan ng lalaki. Kinagabihan ay bait-baitan namang kinausap ni Mang Kulas ang anak nitong si Tikboy. Bagamat naninibago ang bata sa biglaang pagbait ng ama, ay kinatuwa naman niya yon, lalo pat may dala itong pasalubong sa kanya. Talaga po, Tay? Para sa akin ito? Oo naman anak, premyo mo yan dahil mabait kang bata. Nga pala, pasensya ka na sa tatay mo ha, kung palagi kitang nasasaktan. Pero huwag kang mag-alala, simula ngayon ay magbabago na ako. Mas namilog naman ang mga mata ni Tikboy sa labis na saya dahil sa huling sinabi ng ama. Hindi rin niya maiwasang mapahikbi habang kumakandong kay Mang Kulas dahil dininig na yata ng langit ang paulit-ulit niyang pakiusap na sana'y bumalik na sa dating ugali ng mabait nitong ama. Palagi ko pong dinarasal na dumating ang araw na ito, Tay. Sinasabi ko na nga ba't hindi ako bibiguin ni Papa Jesus dahil mahal niya ako. Mas lalo pang humikbi ang bata sabay yapos sa kanyang ama. Medyo nahaantig naman ang puso ni Mang Kulas dahil sa inosenteng sinabi ni Tikboy. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang din niya naramdaman ang yakap nito. Parang bigla ang tuloy may sumundot sa kanyang damdamin, pero syempre drama lang naman ang lahat para sa kanyang binabalak. Kinakailangan niyang makuha ang loob ni Tikboy. Anak, tungkol nga pala sa kaibigan mo, may napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Tulad ng ano po, Tay? Tulad halimbawa ng gintong buhok, anak. Dagling nag-isip naman si Tikboy sa katanungan ng ama. Hindi ko po napapansin, Tay. Pero bakit po? Ganito anak. Pag nagkita ulit kayo ng kaibigan mo at may nakita kang gintong buhok niya, ay kunin mo't ibigay mo sa akin ha. Pero bakit nga po, Tay? Basta, wag na maraming tanong, Tikboy. Gawin mo na lamang ha, para hindi na muli pang magalit sa iyo si tatay. Sabay haplos ni Mang Kulas sa pisngi ni Tikboy at ginulo ang buhok nito para mas kapani-paniwala. Tumango naman ang napipilitan ng si Tikboy sa kagustuhan ng ama. Magaling anak, magaling. Sabay ngising nito ng pasimple. Kaya isang gabing maliwanag ang buwan nang muling magkita ang magkaibigan sa loob ng kagubatan ay hiningi ni Tikboy kay Astra ang gintong buhok nito. Dahil batid niya na masamang kumuha ng bagay na walang pahintulot, iyon ang madalas pangaral ni Nanang Iska sa kanya noon. Nangunot naman ang noon ni Astra dahil sa hinihingi ng kaibigan. Napakahalaga kasi sa kanya ng kanyang gintong buhok dahil maaari siyang makontrol ng kung sino mang hahawak niyon. Sinasabi na nga ba at iba rin ang likaw ng bituka ng tatay ng kanyang kaibigan. Pagdaki ng islap ang mata niya nang may pumitik na magandang ideya sa kanyang isipan. Kinakailangan na nga sigurong bigyan ng aral ang pasaway na si Mang Kulas. Kung ganon, ibigay mo ito sa kanya, Tikboy. Sabay abot niya sa bata ng gintong hibla ng buhok. Nayapos naman siya ni Tikboy sa tuwa dahil panigurado daw na matutuwa ang kanyang ama. Simpleng ngisi naman ang rumihistro sa mukha ng magandang anggitay. Nasisigurado niyang uusok ang ilong ni Mang Kulas sa galit oras na mapa sa kamay nito ang nais. Lingid kasi sa kaalaman nito ay hindi naman ang kanyang gintong buhok ang ibinigay niya kay Tikboy, kundi uri lamang iyon ng mababang dahon na ginamitan niya ng salamangka. Gaya ng inaasahan ni kanoon na nga ang tuwa ni Mang Kulas sa pasalubong na gintong buhok ng anak na si Tikboy. Ngising aso pa siya habang hinahaplos-haplos iyon. Akalain ba niyang ganun lang pala kadaling makuha iyon ng anak sa kaibigan nito? Pulpul rin pala ang anggitay na iyon. Nakatulog tuloy siya sa gabing iyon na may kakaibang ngiti sa labi habang hawak-hawak pa rin ang gintong buhok ng anggitay. Nagising na lamang si Mang Kulas sa isang mayuwagang lugar. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa matinding gulat at pagtataka. Wala na siya sa loob ng kanilang dampa, kundi nakakulong yata siya sa loob ng isang malaking puno. Inilang sampal din niya ang pisngi sa pag-asang nananaginip lamang, pero hindi. Anak nang, pakawalan niyo ako rito. Uy, kung sino ka mang hinayupo ka, bakit mo ako dinala dito? Wala kang karapatang ikulong akong damuho ka. Pagwawala niya habang sumisigaw,
Nakarinig naman siya ng matinis na paghagikgik na wari bang naaaliw, pero hindi naman niya nakikita ang salarin. Maligayang pagdating sa dimensyon ng mga engkanto, Mang Kulas. Bati sa kanya ng mahiwagang boses. Sino ka? Magpakita ka! Ito lang ang masasabi ko, Mang Kulas. Hindi ka na makakalabas pa sa lugar na ito hanggat pinapairal mo ang masamang pag-uugali mo. Kaya kung ako sa'yo, magpakabait ka na lamang dahil hindi ko nahahayaang muli mo pang saktan ng kaibigan ko at lalong hindi ko hahayaan na makontrol mo ang magandang nilalang na katulad ko. Hagik-gik muli ng boses. Huwag kang duwag nilalang, magpakita ka. Alam kong ikaw yan ang gitay. Hawak ko ang gintong buhok mo kaya kayang-kaya kitang pasunurin. Sabay pagpapakita niya rito ng gintong buhok, ngunit ganoon na lamang ang dismaya niya nang hindi buhok ang nakapa niya sa kanyang bulsa kundi mahahabang uri ng dahon. Mas lalo lamang tuloy siyang pinagtawanan ng boses. Oy, magaling, Mang Kulas. Tama ang hula mo. Ako nga ang kumuha sa'yo. Ang akala mo ba'y madidiktahan mo ko? Hindi mo rin ako malilinlang. Ano ngayon ang pakiramdam ng naisahan ka ng isang anggitay? Pweh, hindi ako natatakot sa iyo, anggitay. Magpakita ka at na mag-aalaman tayo. Hamong muli nito sa nilalang, dahilan para makarinig ito ng malakas na alinghing at walang tigil na pagtakatak ng paa ng mga kabayo. Pinagpawisan naman ng malapot si Mang Kulas dahil may hatid na kilabot sa kanya ang mga tunog na yon. Ngunit nanindigan ng lalaki sa huwad na katapangan at inihanda pa nito ang kamao na waring makikipagsuntukan, dahilan para muling umalingaw-ngaw sa kabuuan ng lugar ang nakakalokong tawa ng anggitay. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay lumutang rin sa ere ang katawan ni Mang Kulas na waring may kumuwelyo rito. Nakabitin ito at kumakawag-kawag pa ang mga paa sa hangin. Sabihin mo, Mang Kulas, bakit gusto mong kunin ang gintong buhok ko? Dahil lang ba sa kayamanan? O may mas malalim ka pang dahilan? Ano bang pinagsasasabi mong impakta? Siyempre dahil sa kayamanan. Napataltak na lamang si Astra sa pagmamatigas ng lasinggerong lalaki. Naniniwala akong hindi ka labis na masama, Mang Kulas. Alam kong may dahilan kung bakit gusto mong makontrol ang nilalang na katulad ko. At nararamdaman kong may kabutihan pa rin sa puso mo. Alam kong hindi lang kayamanan ang pakay mo sa akin. Ngayon, kung patuloy kang magmamatigas at kakalabanin ako, ay hindi kita matutulungan. At mawawalan ka ng ganitong pagkakataon. Mag-isip ka, Mang Kulas, habang may bait pa ako natitira sa iyo bago pa kita durugin ng mga paa ko. Pananakot ng anggitay at saka muling numalinghing ng malakas at ipinadyak ng sunod-sunod ang mga paa. Waring tinabla naman ng lalaki ng panakot ng anggitay. Napatango na lamang ito matapos mapagnilay-nilay ang sinabi ng nilalang. Lalo pat parang mauubusan na rin siya ng hininga sa pagkakabitin. Oo, naaamin na ako. Gusto kong makuha ang gintong buhok mo para makontrol kita at matulungan mo akong hanapin ang nawawala kong asawa. Marami akong hininga ng tulong na albularyo noon pero lahat sila'y iisa ang sinasabi. Na ang asawa ko'y narito at kinuwat na ibigan ng mabagsik na tikbalang sa dimensyong ito. Kita naman ni Astra na parang nagsasabi ng tapat ang lalaki. Katunayan ay napansin niya ang panggigilid ng luha nito. Dahilan para bitawan niya si Mang Kulas at pasalampak na nahulog sa lapag. Takot din itong nagsumiksik sa isang sulok lalo pat nakita nito ng harapan ng kanyang wangis. Hindi na masukat akalain ni Mang Kulas na ganoon pala katatangkad at kalalaki ang mga anggitay. Sa tansya niya'y aabot ng 8 talampakan ng taas ng nilalang. Bagamat napakaganda nga ng wangis ay mababanaag pa rin naman ang kabangisan. Walang duda na kayang-kaya nga nitong durugin ang kanyang katawan gamit lamang ang matitikas nitong mga paa ng kabayo. Hindi ka ba nagsisinungaling, Mang Kulas? Sipat sa kanya ng anggitay. Oo naman. Sa katunayan ay yan din ang dahilan kung bakit naging bugnutin ako't lasinggero. Dahil sa depresyon kong mahanap ang mahal kong asawa na pati ang anak ko'y nagagawa ko na palang saktan. Hindi ko naman yung sinasadya. Dala lang yun ang espiritu ng alak tuwing makakainom ako.
Tuwing makakatikim kasi ako ng alak ay nalilimutan ko ang problema. Mahabang pag-amin at pagtatapat ni Mang Kulas na sinabayan na nito ng pasimpleng pag-iyak. Kung ganun ay naging desperado lamang pala ang lalaki sa kagustuhang matagpo ang muli ang mahal nitong asawa na nanay din ng matalik niyang kaibigang si Tikboy. Lamang ay hindi biro ang hinihiling na tulong ng lalaki. Mababangis ang mga tikbalang at maiitim ang budhi. Mga tikbalang na nakatira din sa medyo madilim na bahagi ng dimensyong yon ng mga engkanto. Minsan nang nakasagupa ni Astra ang prinsipe ng mga yon. Matagal na panahon na ang nakalipas dahil sa pag-uunahan at kompetensya nila sa kayamanan sa dulo ng bahaghari, ngunit isa man sa kanila ay hindi nagwagi dahil makakamtan lamang iyon ng may pusong puro at dakila na siya ring ihiranging bagong hari o reyna ng kanilang dimensyon. Ang katulad lamang kasi nilang Anggitay at Tikbalang ay may mas higit na kakayahang makakuha ng kayamanan sa dulo ng bahaghari dahil sing bilis ng hangin ng kanilang pagtakbo para abutan ng mabilis na paglalaho ng magandang kulay na iyon sa kalangitan. Ang sino mang makakuha ng kayamanang yon ay magkakaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan na siyang mamumuno sa dimensyong yon ng mga engkanto. Pangalawa sa makapangyarihang bathala. Kaya ganoon na lamang ang paghahangad ng lahat na makuha yon, pero parehas nga silang nabigo noon ng kanilang tangkaing makuha. Kaya lang ay hindi basta-basta ang pagkuha ng kayamanang yon dahil pinangangalagaan iyon ng isang diwatang naiidlip sa mahabang panahon na siyang pipili sa bagong mamamahala sa buong kaharian ng engkanto. Kung sino man ang makakapagbukas ng mayuwagang pader kung saan siya nahihimlay at makakagising sa natutulog niyang diwa sa matagal na panahon at ang unang masisilahin ng kanyang mga nagniningning na mata ay makakamtan ng natatanging kahilingan, kalaki pang nag-uumapaw na kayamanan. Tamang-tama dahil matagal nang walang namamahala sa buong dimensyon ng mga engkanto matapos piliin ang dating reyna ng dimensyong yon na naninirahan sa mundo ng mga tao sa hindi malamang dahilan. Ngunit nangyayari lamang ang pagpapakita ng mahiwagang bahaghari sa unang patak ng ulan sa buwan ng Mayo. Matapos ang mahabang tagtuyot, wari bang binebendensyonan ng langit ang lupa matapos ang matagal na pagkauhaw sa ulan. Mahalaga sa kanilang mga engkanto ang unang ulan ng Mayo dahil para sa kanila'y basbas iyon ni Bathala para sa maraming pagpapala. At malamang na tama nga si Mang Kulas na ang prinsipe ng mga tikbalang ang kumuha sa asawa nito dahil gawain talaga ng mga pangit na nilalang na yon na kumuha ng mga kababaihan sa mundo ng mga mortal upang gawin nilang asawa. Pero gustong makasiguro ni Astra na ang mga tikbalang nga ba ang kumuha sa asawa ni Mang Kulas, kaya sing bilis din ang hangin ang ginawa niyang pagtakbo patungo sa madilim at nakakasulasok na kaharian ng mga ito upang lihim na magmanman. Nakakasulasok dahil napupuno ng makapal na usok ang bawat bahagi ng kanilang kaharian. Masakit din sa ilong ang pinagsamang amoy ng damo at tabako na sumasama sa ihip ng hangin. Dagdag pang amoy angit sa lugar na yon dahil likas na sa mga pangit na tikbalang ang amoy kabayo at katamarang maligo. Kaunting laro-laro lamang sa ulunan ay sapat na sa mga ito. Pinili ni Astra na magbalat kayo doon dahil doon siya manggagaling. Tanging tulad lamang nilang Anggitay ay may kakayahang gayahin ng anuman at sino man ang kanilang nanaisin. At noong panahon na yun ay pinili niyang gayahin ng pangit na wangis ng mga ito. Maingat at tahimik niyang pinasok ang madilim nilang kaharian. Labis lamang niyang ikinamangha ang lugar na yun dahil wala siyang makitang palasyo. Tanging nagtataas ang puno at makapal na kagubatan lamang ang kanyang nilalakaran. Naglalakihan ang mga ugat ng puno at doon ay nakatalungko naman ang mga mababantot na tikbalang. Marami sila't salit-salitang humalinghing. Mas matataas pa sa ulo nila ang kanilang mga tuhod sa ginagawang pagkakaupo at nagbabaga rin ang mga mata nila na umiilaw sa dilim, habang ang lugar na iyon ay naliliwanagan lamang ng mga kumukuti-kutitap na sandamakmak na mga alitap-tap. At doon sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan kung saan masigit na mayabong ang mga ugat ng puno, doon nakakulong ang isang napakagandang babae. Nakikita lamang niya ang mukha niyon dahil sa napakaraming dumilipad na mga alitap-tap. At sa isang nakausling ugat ng puno, katabi ng magandang babae, doon naman nakatalungko ang prinsipe ng mga tikbalang na si Hathor. Hanggang kailan mo ba ako ibibilanggo rito, Tikbalang?
Nagsasayang ka lang ng panahon dahil kahit anong gawin mo ay hindi ko iibigin ng isang masamang engkantong katulad mo. Dahil nasa mundo ng mga mortal ang taong mahal ko. Bulyaw rito ng babae. Magtigil ka, aking reyna. Dahil sa kabaliwan mo sa kulas na yon, ay ipinagpalit mo ang kapangyarihan ng pagiging reyna ng dimensyong ito para maging isang mortal. Hindi ba't hangal ka? Kung ang pag-ibig ko na lamang sana ang pinili mo noon, di sinsani tayong dalawang kinikilalang batas sa dimensyong ito at malaya akong ginagawa ang anumang naisin ko. Pero dahil sa pag-ibig mong yan sa tagalupa, ay inilibing mo na rin ang hangarin kong magpalaganap ng kasamaan sa dimensyong ito. Napalunok naman si Astra sa narinig. Kung ganon, ang babaeng nakakulong ay walang dudang siyang ang asawa ni Mang Kulas at ang hindi nakagis ng ina ni Tikboy na siya ring dating reyna ng dimensyong yon. Parang awa mo na, Hathor. Kay tagal ko nang nangungulila sa aking mag-ama. Pakawalan mo na ako rito. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan niyang isang ina. Mas lalo namang nagngit-ngit ang mukha ng mabangis na tikbalang nang banggitin ng babae ang tungkol sa anak nito. Ang batang yun at ang ama niyang hadlang para tuluyan mo ng kalimutan ng mundo ng mga mortal. Hindi ba, aking reyna? Pwes, humanda ka sa gagawin ko sa kanila. Hawak nito ng mariin sa panga ang babae na tila may masamang balakin. Bakit? Anong binabalak mong gawin sa mag-ama ko? Tikbalang, binabalaan kita. At sinong tinakot mo, aking reyna? Wala ka nang magagawa dahil wala ka ng kapangyarihan pa para labanan ako. Impit namang napaiyak ang dating reyna habang patuloy na nagmamakaawa. Napalunok naman si Astra sa masamang pinaplano ng maitim na budhing engkanto. Kailangan na rin niyang maunahan ng mga ito sa mundo ng mga tao bago pa may gawin ang mga yon kay Tikboy. Si Tikboy ang inaalala niya dahil naiwan itong nag-iisa sa mundo ng mga tao dahil si Mang Kulas naman ay nasa kanilang dimensyon. Kaya patalilis niyang nilisan ang kaharian ng mga tikbalang at mas mabilis pa sa hangin ang ginawa niyang mabilis na pagtakbo patungo sa mundo ng mga tao para protektahan ang munti niyang kaibigan. Nadatnan ni Astra si Tikboy na payapa nang natutulog sa munting dampa. Andoon siya't nakasilip sa nakabukas na bintana. Sa tangkad niya hanggang biwang lamang niya ang pasimano. Nahabag rin siya sa itsura ng bata na namamaluktot sa pagkakahiga sa manipis na banig dahil marahil sa malamig ang klima ng gabi. Psst! Tikboy! Gising! Gising na, kaibigan! Nalimpungatan si Tikboy nang marinig na may sumusot-sot sa kanya. Mumukat-mukat nitong kinusot ng mga mata dahil sa naunsyaming mahimbing na pagkakatulog. Pagdaki mabagal itong lumapit sa pasimano ng bintana upang sinuin kung sino ang tumatawag sa kanya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Tikboy nang malinaw na nakita ang nilalang na nakadungaw sa bintana. Napakaganda ng babae, bagamat wala naman itong anumang saplot sa katawan dahil tanging mahaba nitong buhok lamang ang ipinagtatakip nito sa hubad niyang katawan. Napakatangkad din nitong nilalang ngunit tulad ng sa kabayo ang kalahating katawan magmula sa baywang. Mabutit binisita mo ko, kaibigan. Si Astra naman ang napatanga sa sinabi ni Tikboy dahil buong akala niya katatakutan siya ng bata matapos niyang ipakita ang tunay niyang kaanyuan, pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip ay magandang ngiti ang isinalubong nito sa kanya. Ay, hindi ka ba natatakot sa akin, Tikboy? At saka, bakit alam mo na agad na ako ang kaibigan mong si Astra? Ibang-iba kaya ang itsura ko, no? Dahil umpisa pa lamang ng ating pagkakakilala sa loob ng kagubatan, nakita ko ng tunay mong kaanyuan. Kaya hindi mo na kailangan magbalat kayo pa para hindi kita katakutan. Alam kong hindi ka pangkaraniwan na nilalang kaibigan. Bibong sagot ni Tikboy. Sa puntong yun ay napakamot na lamang sa ulo si Astra. Kung gayon ay sinasayang lamang pala niya ang kapangyarihan sa pagbabalat kayo tuwing nagpapakita kay Tikboy. Pero hindi naman pala epektibo dahil nakikita rin pala nito ang tunay niyang kaanyuan. Kung sa bagay ay hindi nga pala pangkaraniwang bata si Tikboy dahil kalahating tao ito at kalahating engkanto. Dahil anak ito ng dating reyna ng kanilang dimensyon, kaya malamang na marami itong espesyal na natatagong kapangyarihan
na kailangan lamang na madiskubre. Wala nang panahon, Tikboy. Kailangan mailayo na kita sa lugar nito bago ka pa makuha ng mga tikbalang. Sa puntong yun ay nangunot naman ang noo ng bata na tila naguluhan. Tikbalang? Anong tikbalang, kaibigan? Isang uri ng mga mababaho at mga pangit na nilalang at kasing itim ng uling ang kanilang mga budhi, kaya kailangan mailayo kita sa kanila dahil luluray-lurayin nila ang katawan mo at aapak-apakan. Namutla naman si Tikboy sa kanyang sinabi, kaya mabilis pa sa 4:00 na kumaripas ito ng takbo palabas ng dampa. Sa labas naman ay matyaga itong sinalubong na naghihintay na si Astra na nakayukod na upang makasampa sa kanyang likuran. May tiwala ka naman sa akin, hindi ba, kaibigan? Huwag kang mag-alala, tulad ng pangako ko sa nanang iska mo ay hindi kita bababayaan. Sa ngayon ay dadalhin kita kung nasaan rin ang tatay mo. Sa sinabi niya ay ngumiti na si Tikboy. Mabilis na sumampa sa likod ni Astra at pagkatapos ay mabilis na nilang nilakbay ang loob ng kagubatan habang iniilawan sila ng maliwanag na sikat ng buwan. Hindi naman maiwasang mapahiyaw ni Tikboy sa labis na kasiyahan. Libang na libang itong nakasakay sa likod ng kaibigan niyang Anggitay habang mabilis silang tumatakbo. Ngunit natigil ang masayang pagtawa ng bata nang paikutan sila ng mga itim na nilalang na mukhang mga kabayo. Dangan nga lang at 2 paa lamang ang ginagamit ng mga yon sa kanilang pagtakbo. At saan mong balak dalhin ang batang iyan, Anggitay? Ibigay mo siya sa amin. Sambit ng tikbalang. Mukha niyo mga mababahong tikbalang. Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago niyo makuha ang batang ito. Sa sandaling iyon ay nahintatakutan naman si Tikboy at napaigpit din ng kapit at pagkakayapos sa baywang ni Astra. Huwag kang matakot, kaibigan. Humawa ka lamang na mabuti sa aking likuran dahil umpisa na ito ng ating pakikipaglaban. Pagkatapos mabilis na nitong pinagtatatadyakan at pinagsisisi pa ang mga tikbalang na pumipigil at umaharang sa kanilang dinaraanan. Pawang malalakas na paghalinghing at pag-aaway ng naglalabang mga kabayo ang maririnig sa tahimik na kasukalan. Hanggang sa tuluyang matakasan ni Astra at Tikboy ang mga mababangis na nilalang, mas malakas at mas mabilis pa ring di hamak ang tulad nitong Anggitay sa hamak lamang ng mga alipores ng prinsipe ng mga tikbalang. Putok na ang araw nang sa wakas ay sapitin nila ang kaharian ng mga Anggitay. Doon din diniretso ni Astra si Tikboy kung saan naroon din si Mangkulas. Lamang ay labis ang pagkamangha ni Astra sa kanyang nadatnan dahil nagmukhang bahay ang loob ng tinutuluyan nitong puno. Marami rin doong ligaw na prutas na malamang na pinagkukuha ng lalaki sa loob ng kagubatan. Naawa kasi siya sa lalaki at tinanggal niya ang salamangkang nagkukulong rito bago siya umalis kahapon. Hinayaan lamang niya maging kampante at malaya ang paninirahan doon ng lalaki dahil naniniwala siyang may kabaitan pa rin ito. Si Tikboy naman ay humihikbing yumapos nang makita ang ama. Bibong ikinuwento din nito ang lahat ng pangyayari sa kanila habang patungo doon. Si Astra naman ay binalita rin ang nadiskubre niyang bihag ng mga tikbalang ang asawa nitong si Aling Rosie. Salamat, Astra, sa pagligtas mo sa anak ko. Lamang ay masigit ako nag-aalala ngayon. Paniguradong dami ka na sa problema ng aming pamilya. At malamang ay ibuhos sa iyo ng sinasabi mong prinsipe ng tikbalang ang kanyang galit dahil sa pagtulong mo sa amin. Nabalutan rin naman ng pangambang magandang buka ni Anggitay sa agam-agam ni Mangkulas. Malamang sa malamang ay magkakatotoo nga ang sinasabi nito dahil lubhangang mabagsik si Hator at paniguradong buong kaharian ng Anggitay ngayon ay damay na sa kanyang galit. Ngunit sa ngayon ay mas nangangamba siya, hindi kay Hator, kundi sa usok na nagmumula sa loob ng punong kanilang tinutuluyan dahil may nakita siyang apoy. Usok na nagpatakbo sa kanya noon sa kagubatan nang naisipang pagdoroan ni Mangkulas. Naisip niyang baka muli siyang pausukan ng lalaki ng mabahong goma na siyang pinakaayaw nilang mga engkanto. Napangiti naman si Mangkulas sa kanyang naging reaksyon dahil tila ba naiisip nito ang kanyang pinag-aalala. Inihagis din ito sa malayo ang suot nitong tsinelas at pagkatapos ay inakit siyang doon na kumain. Dahilan upang tuluyan na mawala ang kanyang pangamba. Alam kong hindi maganda ang unang impresyon mo sa akin, Astra.
Pero napag-isip-isip kong tama ang lahat ng sinabi mo. Kailangan ko ng tulong ng isang kagaya mo para mabawi ko ang ina ng aking anak. Mali rin ako ng pananakit kay Tikboy dahil naibunton ko sa kanya ang sisi at galit. Kahit ang totoo naman wala naman siyang kasalanan. Pero ngayon ay nasa tama na akong pag-iisip at sisikapin kong makabawi sa anak ko. Pangako yan. Napangiti naman si Astra sa sinambit ni Mang Kulas. Alam naman niyang hindi nga dating ganoon ng lalaki. Dala nga lamang siguro ng labis na pangungulila nito sa asawa at nararamdaman din niyang totoo ang lahat ng sinasabi nito. Oo nga pala Astra, pasensya na kung hindi ako nakahingi ng pahintulot sa iyo. Gumala nga pala ako sa kagubatan kaninang madaling araw at nanguha ng mga prutas. Nagparingas rin ako ng apoy para maiihaw ko ang mga nahuli kong isda sa ilog at nakapag-init na rin ng tubig para mainitan ang sikmura ko. Hindi kasi ako sanay ng walang laman ng tiyan. Pero yamang nandito na kayo ng anak ko, di ba't masaya kung magsasalo-salo tayong tatlo sa pagkain? Nakangiting alok nito sa kanya. Nakinikinita naman ni Astra na magiging mabuting ang ama ang lalaki at madiskarte pala ito. Mga dating katangian siguro ni Mang Kulas na nagpaibig sa dating reyna ng dimensyong yon para tuluyang ipagpalit ang pamamahala nito sa kanilang buong dimensyon. Ikinatuwa din niyang makita na masuyo na nitong sinusubuan ng pagkain si Tikboy at kinakalinga. Pero gaya ng sabi ni Mang Kulas ay umuusok nga sa galit ng prinsipe ng mga tikbalang sa pakikialam ng isang anggitay sa kanyang mga plano. Nagangalit ang mga bagang nito habang nakaupo sa putol na puno na ginawa nitong trono. Nakisimpatya pa ang panahon sa lugar na yon dahil mas lalong dumilim ang kalangitan pero hindi naman umuulan. Sa halip ay mas umalinsangan ang ihip ng hangin. Mas nabalot rin ng mabahong usok ang lugar na yon at nagsasalimbayan ng kulog at kidlat sa papawirin. Hanggang sa may wagang usok na yun ay gumapang ng gumapang at unti-unting pinuno ang buong dimensyon ng mga engkanto. Hindi lang yon, natakpan din ng maitim na ulap ang kalangitan at naglabasan ng mga nilalang nakampi sa kasamaan. Ang dating paraisong dimensyon ay unti-unting nalambugan ng kadiliman at makapal na usok hanggang sa maging apektado na ang lahat ng nilalang at engkantong naninirahan doon. Unti-unti ring nangangamatay ang mga puno at halaman dahil pinagkaitan sila ng sapat na sikat ng araw. Masyado kang pakialamera ang gitay. Ngayon ay malalasap nyo at ng buong dimensyong ito ang bagsik ng prinsipe ng mga tikbalang. Tingnan ko lamang kung hindi kayo magmakaawa sa akin mga hangal. Nakitawa rin ng mga alipores nito habang tumatawa ito. Lahat sila ay nagsasaya sa kasawi ang nangyayari sa buong dimensyon. Nagpulong-pulong naman ang lahat ng uri ng mga engkanto sa dimensyong yon. Lahat sila ay problemado sa kasalukuyan nilang kinakaharap na suliranin. Pag nagtagal pa ang ganoong senaryo, ay baka maubos ang lahat ng nilalang at elemento sa kanilang dimensyon. Lalo pat malapit na ang pagbabasbas ng bathala sa buong dimensyon ng mga engkanto dahil malapit nang bumuhos ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Hindi naman masisisi ng lahat si Astra dahil layunin lang naman itong tumulong sa mag-amang biktima rin, ang pamilya. Isa lamang talaga ang ugat ng lahat ng kasamaang iyon. Si Hathor, ang walang budhing prinsipe ng mga tikbalang. May natatangi pang isang paraan para tuluyan ng matigil ang kasamaan ni Hathor. Napatingin ang lahat sa nagsalita. Walang iba kundi ang matandang hari ng mga anggitay, ang ama ni Astra na si Haring Zion. Anong paraan ho ang sinasabi niyo, Ama? Ang magkaroon ng bagong hari ng mga hari ang dimisyong ito. Dahil sa sinabi ng matandang anggitay, ay natuon ang lahat ng mga naroong mga mata sa batang si Tikboy. Inosenteng ngumiti lang naman ang bata na hindi pa lubos na nauunawaan ang seryosong pinag-uusapan ng mga matatandang elemento. Ngunit Ama, batid nating lahat na napakadelikado para sa isang bata ang lakbayin ng dulo ng bahaghari. Dahil sa maraming masasamang elementong nagnanais na makuha yon, maaaring malagay sa alanganin ang buhay niya. At isa pa, masyado pa siyang bata para sa lahat ng mga responsibilidad at obligasyon. Ang batang tulad niya ay dapat naglalaro pa't nagsasaya. Sa pagkakataong ito'y kailangan nating sumugal, Astra. Siya na lang ang natatanging pag-asa natin
Nararamdaman kong nasa kamay ng batang yan nakasalalay ang kaligtasan ng buong dimensyon ng mga engkanto. Nararamdaman kong siya ang karapat-dapat dahil nasa kanya ang lahat ng katangian. Hindi mo naman siya hayaang mapahamak, hindi ba, Astra? At isa pa, sa lahat ng anggitay na narito, ikaw lang ang may kakaibang liksi at bilis para habulin ng makulay na bahaghari sa kalangitan. Alam ni Astra ang gustong ipaunawa ng amang anggitay na siya ang magpapasakay kay Tikboy para habulin ng makulay na bahaghari sa kalangitan. Lahat naman ang alam niyang paraan ay gagawin niya, bumalik lamang ang lahat sa dati. Inaalala lamang niya ang kapakanan ni Tikboy. Isa pa, kinakailangan pa rin nilang makuha ang permiso ng ama ng bata dahil sadyang mapanganib ang kanilang gagawin. Dahil may posibilidad na hindi na sila makabalik pa at tuluyang masawi. Mapangunawang tingin naman ang isinagot ni Mang Kulas sa mga naroon. Nauunawaan naman niyang nanganganib ang dimensyon ng mga engkanto at kung magtutuloy-tuloy pa ay baka manganib rin ang mundo ng mga tao. Hindi naman siya makasariling tao para ipagdamot ang anak, lalo't nasa panganib ang lahat ng nilalang. Pati na rin silang mag-ama mismo kung magpapatuloy pa ang senaryong ganon. Isa pa'y hawak pa rin ni Hector ang ina ni Tikboy at kailangan ring mailigtas. May tiwala ako sa iyo, Astra, pero pakiusap, ibalik mo buhay ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Dahil naman sa isinagot ni Mang Kulas, ay nagkaroon ng malaking pag-asa ang lahat ng uri ng mga engkanto at elemento. Iisa ang dasal nila na sana ay magtagumpay nga ang dalawa sa kanilang misyon. Hanggang sa dumating ang espesyal na araw na pinakahihintay ng lahat. Nagsimula na ang pumatak ang unang ulan ng buwan ng Mayo. Bagamat madilim ang paligid, ay nababanaag pa rin naman ang araw sa kalangitan. Dangan nga lamang ay natatakpan ng makapal na usok at ulap. Palatandaan lamang na anumang sandali ay magpipilit magpakita ang mahiwagang bahaghari sa kalawakan. Gaya ng dati ay nangagtipong muli ang lahat ng elemento at engkanto para saksiyan ang makasaysayang araw na yon. Lahat sila'y nakatutok ang paningin sa nag-uumpisa ng lumitaw ng magandang kulay ng bahaghari sa kalangitan. Samantalang kalong naman ni Mang Kulas si Tikboy sa mga bisig nito at halatang pagkabahala. Marahil ay natatakot ang ama sa maaaring kahinatnatan ng napakadelikadong misyong yon ng dalawang magkaibigan. Nawali na sa kanya ang ina ng kanyang anak at hindi na niya makakayanan pa kung pati si Tikboy ay mawawala rin sa kanya. Ganoon nakahalaga sa kanya ang kaisa-isang anak. Hinaplos naman ni Tikboy ang mukha ng ama at matapang na nagwika. Kailangan ko pong gawin to, Tay, para mabuo ng pamilya natin. Sabing ngiti nito ng maganda sa ama. Kaya ganoon na lamang ang paghikbi ni Mang Kulas. Naalkad na lamang tuloy niya si Tikboy at ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay isinakay na nito ang anak sa likod ng nakayukong si Astra na naghihintay makasampa ang bata sa kanyang likuran. Tanggapin mo ang basbas ko, Astra. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Alam kong babalik mo ng ligtas sa akin ang aking anak. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Yumukod naman si Astra kay Mang Kulas. Tanda ng pangako nitong gagawin niya ang lahat maprotektahan lamang ang kaisa-isa nitong anak. Pagdakay binalingan naman ito si Tikboy sa kanyang likuran. Handa ka na ba sa makulay natin pakikipagsapalaran, munti kong kaibigan? Bibong umiti naman si Tikboy sa kanya. Dahil hindi rin sukat akalain ng bata na anumang sandali ay mararating na nga niya ang dulo ng bahaghari, tulad ng sinabi noon ng kanyang nanang Iska, tulad rin ng suntok sa buwan niyang pangarap noon. Kung gayon ay humawak ka ng mahigpit sa akin likuran, munting kaibigan. Tara na! Nag-umpisa ng anlakbay ng dalawang magkaibigan at nag-uumpisa ng magpakitang magandang kulay ng bahaghari sa kalangitan. Baon nila ang pag-asa at basbas ng lahat ng mga engkantong panig ng kabutihan. Ngunit hindi pala ganoon kadaling lakbay ng makulay na bahaghari dahil sinasabayan sila ng pagtakbo ng iba't ibang mabibilis at mababagsik na elemento na nagnanais ring makuha ang kayamanan sa dulo niyon. Ilang beses na may nagtangkang pigilan at puksain sila pero matapang yung nilalabanan ni Astra gamit ang kanyang kapangyarihan at salamangka.
Mabuti na lamang at hindi siya ordinaryong anggitay lamang dahil siyang susunod sa trono ng ama niyang hari, kaya taglay niya ang malalakas na kapangyarihan ng kanyang kaharian. Pero kung ordinaryong anggitay lamang siya, malamang na nabigo na sila sa umpisa pa lamang ng kanilang paglalakbay. Bagamat takot naman si Tikboy, nilakasan na rin niya ang loob niya at nagawa pang libangin ng sarili sa mahiwagang kapaligiran. Ganoon pala ang itsura ng bahaghari. Tama nga ang hula niya, Rati. Punong-puno nga iyon ng hiubaga at kababalaghan at rumarayo saan mang dako ang magandang kulay ng bahaghari. Hanggang napansin na nga nila na wala na silang kasabay sa mabilis na pagtakbo dahil wala nang bumubunggo sa kanila. Patunay lamang na hindi na kinaya ng ibang elemento ang bigat ng presensya ng hiubaga sa lugar na yon. Hanggang sasapitin na nga nila ang hangganan at bumulaga sa kanila ang mahiwagang pader ng tubig na nababalutan ng napakalakas na salamangka. Sa nagdaang maraming taon ay walang ni isa man lamang sa mga elemento ang nakatawid sa kabila niyon, dahil sa kabila ng tubig sa pader na yon, doon nahihimlay ang diwata ng bahaghari. At ang tanging makapagbubukas lamang sa mahiwagang pader na yon ay ang nagtataglay ng pusong puro at dakila. Nandito na tayo sa dulo ng bahaghari, kaibigan. Handa ka na ba? Napalunok naman si Tikboy sa katanungan ni Astra, pero halata sa musmos na mata nito ang katatagan at katapangan. Habang iginagala rin nito ang paningin sa kabuuan ng lugar. Nalaman rin ni Tikboy na sa pumapatak na tubig ng mahiwagang pader, doon pala nagmumula ang itinuturing na benditadong tubig na siyang bumubuo sa sanlibutan tuwing unang buwan ng Mayo. Sinasalo pala iyon ng mga ulap at ikinakalat sa daigdig upang makarating sa iba't ibang lugar. Kung ganon ay napakahiwaga nga pala ng unang ulan sa buwan ng Mayo. Nanginginig rin ang kamay ni Tikboy nang mag-umpisang ilapat nito ang munting palad sa mahiwagang pader ng tubig. Pero makaraan lamang ang mabilis na sandali ay napahiyaw sa tuwa si Astra nang tumigil ang malakas na bagsak ng tubig at ang biglaang pagningning ng lugar. Nakasisilaw na liwanag na tuluyang nagbukas sa pader. Nayakap na tuloy ni Astra si Tikboy dahil sa labis na tuwa, pero ang kasiyahan nila ay biglang naglaho nang sumulpot sa harapan nila ang hindi inaasahang engkanto. Walang iba kundi si Hathor, ang prinsipe ng mga tikbalang. "Salamat sa pagbubukas ng mahiwagang pader, bata." Ngisi nito sa dalawang magkaibigan. Napasiksik naman si Tikboy kay Astra dahil sa biglaang takot sa nilalang. Sino ba naman ang hindi matatakot sa prinsipe ng mga tikbalang? Ay napakalaki nito at napakatangkad. Itim rin ang balat at balaybuhin. Dagdag pang nagnininga sa mga mata nito sa pula. Humalinghing ng ubod lakas at tumatawa na kalamoy kampon. "Anong ginagawa mo rito, tikbalang?" "Napakahina naman ang kukote mo, ang gitay. Siyempre, para ako ang umani ng tagumpay na inyong pinaghirapan." Sabay tawa nito. "Sing-itim mo talaga ang budhi mo. Anihin mo rin ang iyong kasamaan." "Oh, talaga ba, ang gitay? Paano naman mangyayari yon kung ang unang masisilayan ng mga mata ng diwata ng bahaghari ay ako?" Pangaasar pa nitong lalo. Sa puntong yun itangka na itong susugurin ni Astra dahil sa masama nitong plano, pero ginamitan siya nito ng mahikang itim dahilan para makulong silang dalawa ni Tikboy at hindi makalabas sa nilikha nitong kulungan na nababalutan ng malakas na salamangka. Nagawa pa nitong orasyonan ng kulungang yon para ikubli sa mata ng diwata ng bahaghari oras na magising ito. Gigil naman si Astra dahil naisahan sila ng hinayupak na prinsipe ng mga tikbalang. Tuso rin talaga yon at mautak. Malalakas na pagsipa na lamang at mga pagpadyak ang pinakawalan ni Astra na sinabayan pa niya ng kanyang kapangyarihan sa pag-asang masisira ang kulungan. Pero hindi niya nabuwag ang malakas na salamangkang inilagay doon ni Hathor. Nakikita naman nila ang lahat ng kaganapan sa labas, pero hindi nila tiyak kung nakikita rin ba sa loob dahil sa mahikang itim na nagkukubli sa kanila. Tanaw din nila ang paghawi ng nagliliwanag na ulap sa dako paroon at bumulaga na ang imahe ng nahihimbing na diwata ng bahaghari
na payapang nahihimlay sa malaginto nitong higaan. Pamaya-maya pa'y sumambulat na ang nakakasilaw na liwanag sa pinagsama-samang kulay ng bagari at lumbukob yon sa katauhan ng natutulog na diwata. Nang mahawi ang liwanag ay tumambad ang nag-iinat na diwata na waring galing sa napakasarap na pagkakatulog sa napakahabang panahon. Napakaaliwalas ng mukha nito at mararamdaman ang napakalakas nitong kapangyarihan. Punong-puno rin ang aura nito ng dalisay ng kaningningan at kabutihan. Ay, napakahirap din palang matulog sa mahabang panahon. Sino ang gumising sa akin? Sino ang dapat kong pasalamatan? Pag-iinat at paghihikab pa ng diwata. Siyang tunay mahal na diwata. Sabat naman kaagad ni Hathor, sabay yukod bilang pagbibigay ng galang. Sabihin mo, Tikbalang, ikaw bang nagbukas ng pader na aking pahingahan? Diretsyong tanong ng diwata. Ang mga mata nito'y nagniningning at diretsyong nakatingin sa mukha ng maitim na nilalang. Pero hindi kayang salubungin ng Tikbalang ang mga mata nitong tila kristal na nagliliwanag. Sa halip ay yumuko na lamang ang Tikbalang dahil para itong nabubulag sa dalang kaningningan ng mga matang yon. Opo, mahal na diwata. Ako nga po at wala nang ibang tanging nakapagbukas ng pader upang gisingin kayo sa matagal na pagkakahimlay. Ganun ba, nilalang? Kung ganon, ay tanggapin mo ang espesyal kong regalo. Napangisi naman ang lihim si Hathor. Ito nang matagal niyang pinakahihintay. Ang maging hari ng buong dimensyon ng mga engkanto at ang sandamakmak na kayamanan kasama pang espesyal na kahilingan. Hindi tuloy nito namalayan ng tila kidlat na paglapit sa kanya ng diwata at sa pilit ang iniangat ang kanyang buka, dahilan upang magtama ang kanilang mga paningin. Sinungaling na nilalang. Ang tunay na hinirang ay hindi matatakot at masasaktang tignan ng mga mata nang pumili sa kanya. Isa kang impostor, walang budhing nilalang. Dahil sa iyong kapalaluan ay aanihin mo ang bunga ng iyong kasamaan. Hindi mo malilinlang ang mga diwata ng baghari sa kanyang kaharian. Matapos mawika iyon ng diwata ay naghihiyaw sa sakit ang prinsipe ng mga Tikbalang at sa muling pagmulat ng mga mata nito ay tuluyan na itong hindi nakakita. Binulag ito ng sariling kasakiman at kasamaan. Napaluhod na lamang ito sa kinapupwestuhan dahil sa kanyang sinapit na kasawian. Halika, lumapit ka sa akin, munting hinirang. Pagdakay tawag naman ng diwata kay Tikboy. Sa isang iglap ay parang alabok lamang na nawala at naglaho ang pinagkukulungan sa kanila kanina ni Hathor. Nakangiting lumapit naman si Tikboy sa napakagandang diwata. Titig na titig siya sa napakaganda nitong mata na animoy nagniningning na kristal. Nang tuluyan ng makalapit ay hinapit nito si Tikboy at pinaupo sa kandungan nito na para bang sariling anak. Ano ang kahilingan ng bagong hinirang na munting hari ng dimensyon ng mga engkanto? Sabihin mo sa akin, munting Ginoo, at ipagkakaloob ko sa iyo. Masuyong tanong ng diwata. Ngumiti naman na waring nahihiya pa si Tikboy. Gusto ko lang pong mabuo ang pamilya ko, mahal na diwata. At hiling ko rin po ang kapayapaan ng buong dimensyon ng mga engkanto. Kahit wag na po ang sandamakmak na kayamanan dahil hindi ko naman po yun kailangan. Tapat at bibong tugon ng bata. Napangiti naman ng diwata ng bahagari sa napakasimple niyang kahilingan. Walang duda na magiging mabuting hari ng buong dimensyon ng engkanto ang batang nasa kanyang kandungan. Bueno, masusunod ang kahilingan mo, munting Ginoo. Sa pagbabalik mo sa dimensyon ng mga engkanto, ay sasalubungin ka ng iyong ina at ang malakas na pagbubunyi ng buong mong nasasakupan. Pagkatapos ay binalingan naman ng pansin ng diwata si Astra. Hindi ka lang maganda ang gitay, kundi maganda rin ang kalooban mo. Isa kang tapat na kaibigan na handang dumamay sa lahat ng oras. Dahil sa katangian mong yan, ay bibigyan kita ng espesyal na regalo. Pag uwi mo sa iyong tahanan ay magugulat ka sa napakaraming sorpresang inilaan ko para sa iyo. Yumukod naman si Astra sa diwata bilang pasasalamat. Pagkatapos ay binalingan namang muli ng diwata ang nananahimik na Tikbalang. At ikaw naman, Tikbalang, 10 ng masasama mong alagad ay ipapatapon sa ilang
bilang parusa sa iyong mga kasamaan at sa iyong mga kasalanan. Kailanman ay hindi kayo makakalabas sa lugar na yon hanggat hindi bukas sa puso nyo ang pagbabago. Ni Kaputok ay hindi man lamang nagawang magreklamo ng tikbalang sa naging hatol ng makapangyarihang diwata. Hindi naman ito makakalaban dahil walang lugar doon ng masama nitong kapangyarihan. Wala na rin itong nagawa ng tuluyan itong lamunin ng nagniningning na liwanag para dalhin sa inilaan nitong lugar ng kaparusahan. Si Astra Tikboy naman ay muli nang tinakbo ng mabilis ang pabalik sa mundo ng mga engkanto dahil malapit nang mawala ang magandang kulay ng bahaghari sa himpapawid. Baon-baon nila ang lahat ng bendisyon at regalo ng mabait na diwata ng bahaghari. Samantalang sa mundo naman ng mga engkanto ay nagbubunyi ang lahat dahil batid nilang nagtagumpay ang misyon ng dalawang magkaibigan. Patunay ang nag-uumpisa ng naahawing makapal na itim na ulap sa kalangitan at naglalaho na rin ang mabawong usok na lumalambong sa kapaligiran. Unti-unti na rin sumisilip ang haring araw kasabay ang atik-atik na pagbuhos ng ulan. Tanda na nagbasbas na ang kalangitan sa buong dimensyon ng mga engkanto. Lahat sila'y sinasalubong ng masayang pangyayaring yon at makikitang nagsasayawan at nagsasaya, nagpupuri kay Bathala para sa susunod na masaganang biyayang bigay ng may likha. Ngunit masigit sa espesyal ang okasyong yon para sa lahat dahil binabasbasan din ni Bathala ang bagong hari ng buong dimensyon ng mga engkanto. Walang iba kundi ang batang si Tikboy na makikitang nakasakay pa rin sa likod ng kaibigang anggitay na si Astra habang nilalakbay nilang pabalik ang magandang kulay ng bahaghari. Sinasabayan din sila sa paglipad ng libu-libong lambana na nagsasabog ng kanilang gintong pulbos sa hangin para patubuin ang mga halaman at punong namatay dahil sa mahabang tagdilim at tagtuyot. Tunay na nakamamanghang masaksihan ng hiwagang yon. Nakakamangha ring makita ang itsura ng munting hari dahil sa napakaaliwalas nitong aura na nadaramdam ng busilak na gintong kulay habang nagliliwanag itong nakasakay sa likod ng isang magandang ngunit matikas na anggitay. Itinaas pa ng magandang nilalang ang dalawang paa sa unahan at umalinghing ng ubod lakas ng tagumpay na nakatungtong ang mga paa nito sa lupa. Palatandaan rin na sa kanya ang bagong hari ng mga hari ng dimensyong iyon. Lahat naman ng mga engkanto ay nagbigay pugay sa bagong hirang na hari. Nangagkayokod ang mga ulo nila bilang tanda ng respeto at paggalang. Sabik namang sinalubong ni Mangkulas ang anak, nayapos niya ito ng maigpit at sabik na hinalkan. Nagpasalamat din siya ng labis kay Astra. "Salamat Astra, hindi mo ko binigo. Ibinalik mo ng ligtas ang aking anak." "Walang anuman Mangkulas, karangalan kong proteksyonan at alagaan ang bagong hari ng mga hari ng dimensyong ito." Iyukod niya sa ama ni Tikboy. "Maaari ko nun bang mayakap at mahal ka ng anak ko?" Nanggigilid ang luha ng isang magandang babaeng nagsalita mula sa malayo. Dinanuran din ito ng libu-libong lumilipad na lambana na sumundo at umagapay rito patungo sa lugar na yon. Napatingin naman ang lahat sa magandang babaeng yon. Walang iba kundi si Aling Rosie, ang asawa ni Mangkulas, at ang ina ni Tikboy na siyang dating reyna din ng dimensyong yon. "Tay, siya po ang inay ko, hindi po ba?" Inosenteng tanong ng munting hari sa kanyang ama. Nakahigbing tumango naman si Mangkulas sa kanyang anak saka mabilis na tinakbo ang distansya nila sa isa't isa habang kalong pa rin ni Mangkulas si Tikboy sa kanyang bisig. Nagyakap at nag-iyakan naman ang buong mag-anak sa muli nilang pagkikita. Tunay na makabagbag damdamin ang eksenang yon. Ramdam na ramdam din ang lahat ng pagmamahal nila sa bawat isa at natapos na rin sa wakas ang mahaba nilang pangungulila. Ang dating watak na pamilya ngayon ay muling nabuo at pinagtagpo ni Bathala. Nakangiti at halos maiyak-iyak na rin si Astra sa tagus-pusong kaganapan. Masaya siyang makita na buo na ang pamilya ng munting kaibigan at nasisiguro niya ngayon na kailanman ay hindi na makakatikim pa ng kalupitan si Tikboy, bagkus ay purong pagmamahal galing sa mga mapagmahal nitong magulang. Napuno ng kasiyahan ang araw na iyon sa lahat ng uri ng elemento at engkanto. Tunay na makasaysayan iyon na dapat ipagdiwang.
Bumaha rin ang sandamakmak na pagkain at inumin saan mang panig ng lugar para pasimula sa masaganang ani. Nagsayawan sila at nagkantahan sa saliw ng kaiga-igayang ritmo ng pinagsama-samang tunog na humahalo sa hangin. Hanggang sa mapagod na ang lahat at umuwi na sa kanya-kanyang tahanan. Si Tikboy at ang pamilya naman ito'y umuwi na sa gintong kastilyo na inilaan para dito ng diwata ng Baghari. Si Astra naman sa puno nitong tirahan sa kaharian ng mga anggitay na may naghihintay na maraming ginto at hiyas na kaloob rin ng diwata. Iyon palang sinasabi ng diwata na sorpresa nito sa maganda at mabait na si Anggitay. Nagpatuloy ang pamamahala ni Tikboy sa dimensyon ng mga engkanto sa tulong ng paggabay na rin ng kanyang mga magulang hanggang sa siya'y tumungtong na sa hustong gulang. Hari siya na may patas na pagtingin sa lahat ng nasasakupan, respetado at iginagalang ng lahat ng nilalang. Palagi rin niyang sinisigurado ang kaligtasan ng buong nasasakupan. Sa katunayan, ay palagi silang makikitang iniikot ang buong dimensyon ng mga engkanto sakay ng kaibigan niyang si Astra na kahit kailan ay nananatiling nakaagapay at nakasuporta sa kanya. Kung minsan ay pumapasyal pa rin sila sa mundo ng mga tao tuwing kabilugan ng buwan, pero mas pinipili ni Tikboy ang manatili sa dimensyon kung saan higit siyang kailangan. Ganun na rin ang kanyang mga magulang dahil sa mundo ng mga engkanto doon nila nakuha ang kapayapaan. Dahil doon rin sila nagsimula ng magandang buhay. Buhay na kumpleto at masaya. Wala na silang hahanapin pa, lalo na't may matalik siyang kaibigang Anggitay na laging nakasuporta sa kanya. Napatunayan na rin niya na totoo pala talaga na may ginto sa dulo ng Baghari, pero hindi lamang literal na ginto, dahil doon din nahihimlay ang diwatang may gininto ang kalooban na muli na namang nag-aabang sa susunod na nilalang na may pusong dalisay para gumising sa nahihimlay niyang diwa upang magkaloob naman ng natatanging kahilingan. Pero pakatatandaan na wala sa mga kumikinang naginto at hiyas ang tunay na kayamanan, dahil ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng kumpleto at masayang pamilya, lalo't nagtataglay pa ng pusong tapat, puro at dakila ang bawat isa. Ikaw kaibigan, pangarap mo rin bang marating ang makulay na Baghari tulad ni Tikboy? At ano naman kayang espesyal na kahilingan ang nais mong hilingin sa diwatang nahihimlay sa dulo niyon? Hanggang dito na lamang po ang kwento ng makulay na buhay at pakikipagsapalaran ni Tikboy. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig.